Magandang gabi mga katambay at welcome back sa ating YouTube channel. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung mahilig ka sa mga kwentong nakakakilabot at puno ng kababalaghan, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ngayon, may ipinadala sa atin na kwento mula kay Marco. Siya mismo ang nagsabing huwag babanggitin ang apelyido niya para sa kanyang seguridad. Ang kwentong ito ay pinamagatang mga kaluluwang nakulong sa mga botelya ng isang mangkukulam, mga bangkay sa garapon. Lumaki si Marco sa isang baryong tahimik at napapalibutan ng kagubatan. Sa unang tingin, para itong payapang paraiso. Pero sa baryong iyon, may isang lumang bahay sa gilid ng sapa na iniiwasan ng lahat. Ayon sa matatanda, doon daw nakatira ang isang mangkukulam na babae na tinatawag nilang Aling Pura. Sabi nila, marunong itong bumuhay at pumatay gamit lamang ang mga garapon na nakatago sa kanyang lumang aparador. Sa loob daw ng bawat garapon, may mga bangkay ng maliliit na nilalang. Hindi bata, hindi hayop, kundi mga kaluluwa na parang naipit at hindi makaalis. Ang simula ng kababalaghan. Isang gabi, matapos ang isang pistahan, nalasing ang isang barkada ni Marco na si Joey. Habang naglalakad pa uwi, bigla itong nagyabang na hindi siya naniniwala sa mga kwento ng mangkukulam. Dahil dito, hinamon niya ang grupo na puntahan ang bahay ni Aling Pura. Kung totoo man yang bangkay sa garapon, dapat makita natin. Sigaw ni Joey, dala ng alak. Ayaw ni Marco, pero dahil sa takot na matawag na duwag, sumama rin siya. Paglapit nila sa bahay, ramdam nila agad ang lamig ng hangin. Ang mga aso sa paligid, tahol ng tahol, at tila ayaw silang papasukin, pero pinilit nila. Pinaghiwa-hiwalay nila ang mga tabla sa bintana at doon nila nakita ang mga garapon. Sa loob, puro alikabok, itim na kurtina at amoy ng bulok na laman. Doon nila nasilayan ang isang estante na puno ng garapon. Sa una, parang ordinaryong mga bote lang na may tubig. Pero nang lapitan ni Marco ang isa, nagulat siya. May nakalutang na maliit na katawan. Parang bangkay ng bata, nakapikit, nangingitim ang labi. Sa bawat garapon, may iba't ibang anyo. May mukhang matanda, may babae, may batang musmos. At lahat ay nakapikit, parang natutulog. Nang bigla, bumukas ang mga mata ng isa. Maputi, walang itim, at nakatingin diretso sa kanya. Nalaglag ang hawak ni Marco at tumakbo siya palabas. Pero si Joey, hindi na nakasunod. Nang linggunin nila, nakita nilang parang may kamay na humihila kay Joey papalapit sa mga garapon. Ang pagkawala ni Joey, nagkagulo ang tropa. Si Marco at dalawa pa ay agad tumakbo palabas, pero si Joey naiwan. Sa takot, hindi na sila bumalik. Kinabukasan, sinabi nila sa mga magulang ni Joey ang nangyari. Naghahanap ang buong baryo. Walang nakitang bangkay, wala ring bakas. Pero isang bagay ang naiwan. Isang bagong garapon sa estante ni Aling Pura at sa loob nito may maliit na katawan na kamukha ni Joey. Paglipas ng mga araw, mula noon, gabi-gabi ay dinadalaw ng bangungot si Marco. Lagi niyang nakikita si Joey sa kanyang panaginip, nakalubog sa tubig, kumakatok mula sa loob ng garapon, humihingi ng tulong. Marco, ilabas mo ako rito. Lalo siyang natatakot ng isang gabi, paggising niya, may basang kamay na marka sa kanyang bintana. At sa sahig ng kanyang kwarto, may maliit na garapon na walang laman, parang naghihintay na mapuno. Hindi na siya makatiyak kung siya ba ang susunod na makulong doon, kababalaghan sa dulo. Hanggang ngayon, hindi na natagpuan si Joey. At si Aling Pura? Matagal nang patay, sabi ng matatanda. Ang bahay ay lumang guho na lang. Pero kung ganoon, sino ang patuloy na naglalagay ng bagong garapon sa estante? At ang garapon sa kwarto ni Marco, bakit parang unti-unti itong napupuno ng tubig tuwing hating gabi? Dito muna nagtatapos ang ating kwento. Ako ulit si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. May sarili ka bang nakakatakot na karanasan? I-send lang sa tambayancreepy@gmail.com at baka ito na ang susunod nating basahin.
Maraming salamat kay Marco sa pagbabahagi ng nakakakilabot na kwentong ito.